Pero patuloy namin gagampanan ito. Gusto man namin o ayaw namin. Pero yung mga non-lawyer senator, sir, dapat ba meron silang mga legal advisor para maging tama yung kanilang judgment? Well, nakita na natin dati yan. Hindi naman lahat ng umupo bilang impeachment judges ay abogado. Pero nagpakadalubhasa din sila, nagsanay at nag-aral. Maski naman ako, matagal na akong hindi nagpa-practice. Kung mangyayari man yan, kailangan ko rin mag-review at magbasa ng rules on evidence. Okay, Nympha, and then back to RG. Meron na kayong panawagan sa mga colleagues na manahimik dun sa impeachment complaints sa merits. Pero would you also advise them na maghanda na rin sa possibility, mag-aral na rin ngayon pa lang? Hindi. Dahil ayokong i-assume yung mga mangyayari at ayokong pangunahan. One way or the other. Dahil pag sinabi kong maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set, pero wala pang go, baka isipin ako'y pumapabor o kumikiling sa paghahain o pagsampa. Malalaki na lahat ng mga senador. Matatanda na kaming lahat. Alam na namin yung mga dapat at di namin dapat gawin. Kung sa tingin nila malaki ang posibilidad na kailangan na magsimula mag-aral, nasa sa kanila yon. Kung mabilis naman sila mag-aral at mabilis matuto, hindi pa siguro muna kailangan. Hanggang nandiyan na. Pero sir, based dun sa, hindi ko na kung tama doon i-base, pero based dun sa naging boto or decision ng House sa budget ng OVP, can you surmise from there na malamang-lamang na lumusot yung impeachment complaints? Ayokong pangunahan ang desisyon ng Kamara. At hindi ito pwedeng ibase sa naging desisyon sa budget ng OVP. Dahil political nga na proseso ito, nagsalita ang presidente at political head ng karamihan ng mga partido sa Kamara. So, kailangan din nilang timbangin yun at hindi pwedeng gamiting basehan yung naunang botohan. Lalo na't nagsalita na ang Pangulo kaugnay sa bagay na ito. Lagi sinasabi na magiging dahilan to ng pagkakawatak-watak, kapos kayo sa oras, but paano nyo, how can we hold the Vice President accountable dun sa paggamit ng confidential funds? Would it help na magsalita na siya, mag-explain na nga naman? Kasi paligoy-ligoy, sir, yung mga explanation eh. Pamanhin pero hindi ko komentaryohan dahil bahagi daw yan. Hindi ko pa nababasa. Impeachment. Nung ilan sa mga aligasyon laban sa kanya na inihain sa Kamara. Papangunahan ko na yung pagsunod sa panawagan ko sa aking mga kasamahan na huwag magkomentaryo pabor o kontra o magbigay ng opinion kaugnay sa bagay na yan. Pero so dahil ito'y political process, pwede talaga itong madaliin yung proseso? Walang kinalaman ng pagmamadali sa political process. Gagawin namin ang tama at sa takdang panahon at sa tamang proseso ang bagay na ito kung mangyayari man dahil obligado kaming magbigay ng due process sa sino mang nililitis. RG and then Mav. Ay, microphone. Sir, when the intramurals, political intramurals began, nag-call ka for the easing or the escalation of tensions. Sa tingin mo ba napakinggan yung call mo na yon? Do you feel that nag-ease ang tensions in the last few days? Nag-ease man, marahil hindi naman dahil sa panawagan ko, dahil hindi naman involved o hindi naman mga aktor ang mga miyembro ng Senado o ako doon. Pero sa pananaw ko, at hindi dahil sa sinabi ko, yon. Sa pananaw ko naman ay oo, dahil kung titingnan mo yung mga nangyari doon sa mga sumunod na araw, medyo huminahon na rin ang ikalawang Pangulo, pinalaya yung mga dinitina. May naghain man ng impeachment, ito'y sumunod sa proseso at nagsalita ang Pangulo na hindi ito ang mahalagang dapat binibigyan natin ng pansin at tinututukan kung kaya't yung kanyang posisyon na hindi makakaganda sa ating bansa ang prosesong ito kung mangyayari sa panahon ito. Okay, Mav. Pero hindi ko sinasabing dahil sa akin yun na ano na yun, nangyari na lang siguro. Sir, gaano po kayo kakumpiyansa na should it reach the Senate, it will be an evidence-based process and not a political party thing? As the presiding officer, I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and given free, will flow freely. Kaya lang yung desisyon
hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon. Political na decision ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon. Na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Okay, before Daniel, sir, ano yung gagawin nyo para wag maulit yung nangyari, nagkaroon ng pag-walk out yung prosecution panel? Kanina During yun. ERAP time yun. Ano yung gagawin nyo to make sure na hindi yun mangyayari? Walang verdict, di ba? Walang nangyaring... Botohan ang nangyari doon. Bumoto ang impeachment court, hindi sumang-ayon yung mga prosecution. Kaya nangyari yun. Pero yung pagboboto, yung botohang yun at yung proseso sa pagboto, sinunod nila yung rules na impeachment court. Yung reaction na yun ay labas o hindi nasaklaw ng proseso ng impeachment. Okay. Okay, Daniel. Sir, good morning. Sir, yung mga senators, usually kayo, nakikinig talaga kayo sa public opinion. And tingin nyo ba, sir, pag sakali lang dumating dito yung impeachment, malaking factor din yun? Dahil political process ito, oo. Dahil medyo batikan na ako, ika nga, pagdating sa impeachment processes, unang term ko pa lang sa Kamara. Alam nyo, bago mag-1998, bago ako pumasok sa Kongreso, noong 1998, hindi dahil dala ko yun, hindi naman nagagamit itong provision na to ng saligang batas, kung maalala nyo this is what they would call a dead letter law noon. Nagsimulang gamitin ang impeachment 1998 muli, matapos ang 1987 Constitution. Bago nun, di naman ginagamit yan May inihain laban kay dating COMELEC Commissioner Luz Tangcangco, kung naalala nyo. Sinimula ng isa pang impeachment laban sa dating ombudsman, tapos kay Chief Justice Davide, tapos kay Pangulong Estrada. Kay Pangulong Estrada, tapos kay Chief Justice Davide, biglang nagamit na palagi yun. Sa karanasan ko, siyempre palaging apektado ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado ng opinion ng ating mga kababayan na kailangan nilang timbangin din naman siyempre sa katotohanan at ebidensya na ipepresenta na sabay-sabay natin mapapanood. Hindi lang naman sila Pati kayo mapapanood dahil public hearing ito. At yung public opinion mababase sa ebidensyang lalabas. So hindi dahil gusto ko to bago nagsimula, ayaw ko to bago nagsimula, yun na yung dulo din nun. Nakita nating nagbabago yan. At pwedeng magbago depende sa presentasyon ng ebidensya at kung gaano nga ba kalakas ang ebidensya pabor o kontra sa isang akusado. Okay, before Nympha and Raymond, sir, since it is a political process, ano yung assurance? Pupunta ba tayo dun sa realistic naman at hindi na sir, malapit na. Puro hypothetical tayo talaga. Sir, Okay. political process, ano yung assurance na magiging independent lahat ang mga senador bilang impeachment judge? Sa Nakalagay sa rules namin. Walang outside forces na makaka-impluensya sa inyo. Nakalagay sa rules namin na bagaman ito'y prosesong politikal, hinihiling sa mga miyembro ng Senado ang tinatawag na political neutrality. At dinefine ang political neutrality na hindi ito dapat maapektuhan ng iyong partido, paniniwala o pinanggalingang grupo bago nagsimula ang proseso. Maliwanag sa rules namin yon. At magsisilbing giya dapat yan sa aming lahat. So, during the impeachment trial, dapat ba yung mga impeachment judge walang kumakausap sa kanila from side of... Kanya-kanya na yun Kanya-kanya na yun. Pero ang magiging payo ko siguro, kung may kakausapin man sila, siguraduhin nilang kakausapin na nila lahat. Pag kinausap nila si Juan, dapat kausapin na rin nila si Pedro. Kung wala silang kakausapin, hindi wala silang kausapin, nasa sa kanila yun. Para hindi sila mabahiran o mabigyan ng kulay. Pero kung magsisimula silang kumausap ng isang panig, dapat bigyan din nila ng pantay na pagkakataon yung kabilang panig na makausap din sila. Kahit sa mga kaso, Amerika man, sa Europa o sa ating bansa, hindi naman bawal kausapin ang huwes. Lalo na kung nagkataon lang na nagkita kayo. Basta bukas ka rin, makipag-usap kung nagkataon nakita din kayo sa anumang panig. Anyway,